Mga kabayan, aalisin na ang mga armas ng Abu-Kama-class destroyer escorts na ililipat para sa Pilipinas. Ngunit ito ay papalitan din ng mga bago at modernong weapons. Pero bago natin alamin kung anong mga weapons ang ipapalit, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Dahil sa batas ng Japan na bawal maglipat ng mga barko na fully armed, ang mga armas ng Abu-Kama-class destroyer escorts ay aalisin bago ilipat sa Pilipinas. Ang mga armas na aalisin ay ang kanyang Harpoon anti-ship missiles, kasama ang kanyang 8 missiles launchers tubes, kanyang octuple ASROC launchers, Phalanx 20mm close-in weapon system, at 2 triplet torpedo tubes para sa 324mm torpedoes. Ngunit ito ay hindi pa tiyak, baka iiwan lang ang kanyang torpedo launcher tubes. Ang may iwan lang na armas ay ang kanyang Otto Molares 76mm gun bilang kanyang main gun. Dahil tinanggal ang kanyang mga armas, syempre mayroong ipapalit na bago at moderno. Dahil sa laki at magandang kondisyon ng barko, pwede itong gawin na frigate. Kung gagawin siyang frigate, dapat fully armed ang barko. Ang mga posibleng ipapalit na armas ay ang Sea Star bilang kanyang anti-ship missiles na may range na 200 kilometers, at mula sa South Korea. Mas maganda ito compare sa lumang model ng Harpoon na RGM-84C na may range na 130 kilometers at ng Exocet ng France. Ang mga lumang model na missile ay madali lang e-penetrate ng mga jamming device, kaya advantage pag mga bagong missile ang ginagamit dahil ito ay may mga anti-jamming capabilities. Kung bagong model ng Harpoon ang gagamitin mas maganda, yun nga lang medyo mahal. Pwede din naval strike missile, stealthy na pwede pagamitin sa land attack at mas mahaba ang range na umaabot ng 250 kilometers. Sa kanyang surface-to-air missile, may plano na maglalagay ng bagong air defense systems, tulad ng SIRAM or Mistral missiles, dahil ang orihinal wala itong anti-aircraft missiles, pero mayroong space para sa RIM-116 rolling airframe missile, ngunit hindi ito naikabit ng Japan. Kaya may chance na ito ang ikabit ng Pilipinas dahil nakadesign talaga ang espasyo para dito. Sa kanyang close-in weapon system naman, ay posibleng Aselsan Gokdenes or Phalanx ang ikakabit. Ang kanyang torpedo tubes ay baka panatilihin at lagyan ng Mark 46 torpedoes. Ang iba pang upgrades ay kanyang mga radars na gagawing 3D radar at moderno. Gagawin ding moderno ang kanyang combat management system, para ipalit sa mas lumang OYQ-7. Ang kanyang sonar ay papalitan din ng moderno at maglalagay pa ng towed array sonar. Ang mga upgrade ay nakadepende sa budget ng Pilipinas. Kung sa South Korea ikakabit ang mga weapons, malamang ang mga Korean-made na weapons ang ikakabit, katulad sa Miguel Malvar class frigate. Pero kung sa Japan baka mga US or Japan-made na weapons ang ikakabit. Kahit saan galing ang mga weapons, ang importante makabitan ng mga modernong gamit. Plano pa lang naman kaya pwede pa magbago. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.